At ang tatalakayin po natin ngayong hapon sa aking podcast ay patungkol sa DepEd po. Pag-usapan po natin ang DepEd kasi po hindi po napapansin ang mga ginagawa ni Secretary Sani Angara. At alam po ninyo, hindi po biro yung iniwan na problema ng dating sekretarya ng Department of Education na si Vice President Sara Duterte doon sa DepEd nung siya po ay nag-resign bilang sekretarya noong June 2024. Ano po, malaki po yung problema niyang iniwan at I think nahirapan po ang sumunod na kalihim sa kanya na si Sani Angara, si dating senador Sani Angara, na ayusin yung kanyang iniwan na problema sa Department of Education. At ito na nga po, isa yung mga sa libro. Alam po natin kahit naman po nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte may problema na po ang textbooks. Ang textbooks po ng mga estudyante sa mga paaralan. At ngayon po, ang balita po ngayon, dahil nga kailangan talaga ng mag-double time para asikasuhin at ayusin ang mga problema sa DepEd at para matugunan ang kakulangan. Kakulangan talaga, malaki po ang gap. Malaki po ang kakulangan sa DepEd, lalo na sa mga learning, sa mga ating learners. At naglaan po ang gobyerno sa DepEd ngayong taon ng 19.5 billion pesos para lang po sa textbook. Para sa darating po na next school year. Kasi nga po ngayon, papunta po, pagtatapos na po ng mga schooling ngayon. March, April, May, patapos na po. Tapos babalik na po another school year in the next few months. At tututukan po ni DepEd Secretary Sani Angara ang textbooks na kailangan po natin talaga busisiin kasi nga may mga textbooks po sa elementary at high school na may mga tawag dito, mga kailangan, may mga typographical errors, may mga errors, entries, mga ganun. So sana sa susunod talagang titingnan na nila na kung insakto yung mga impormasyon doon na nakasulat sa mga textbook. Kasi reference po ito. References po ito ng mga estudyante natin. Kung mali ang itinuturo sa kanila dahil sa libro, ay talagang matututo po sila ng kamalian. Lalong-lalo na po sa history. Di po ba? So, kailangan po yung tutukan. At least alam natin na ang Department of Education, inaayos ito para i-up po ang literacy ng ating mga learners. At wag sana po ninyong isipin na dahil lang kailangan magbasa dahil sa teknolohiya ngayon, yung mga bata exposed na po sa cellphone, sa tablet, tapos mabilis na lang sila mag-Google, mga ganon. Hindi pa po. Importante po. Kahit po sabihin natin digital age na tayo, importante po na turuan natin ang ating mga bata na magbasa po sa libro. Old school. Yun po dapat ang pundasyon. Hindi lahat nadi-digital At hindi, pag sobrang digital, sobrang easy, may tendency yung mga bata na, madali lang yan. Kailangan po natin bigyan ng ang mga bata, turuan natin sila na maghirap konti. Mahirap po magbasa. Sa totoo lang, kung magbabasa kayo, uupo kayo sa isang lugar, magbabasa kayo ng libro, old school, iti-turn po ninyo yung mga pahina ng mga libro nyo. Ganun po yung nakasanayan ko. Ganun po yung era ko. Ano po ako? Gen X po ako, Gen X.
Ako po yung era na nakaranas ng old school. Nakaranas ako ng old school na kailangan na maglibro. Tapos kung magre-research ka, kailangan mo talagang pumunta ng library at maghanap ng libro doon, ng reference mo. Kailangan mo talagang pumunta, naka-experience po ako ng library card, kailangan kung manghihiram ka ng libro, kailangan mo isasauli sa designated time. Ako po yung henerasyon na naka-experience niyan. At ako rin po ang henerasyon na naka-experience ng transition bilang yung mga ganyan na encyclopedia, nasa physical na encyclopedia to yung ngayon na nakakaranas tayo na itatype lang natin sa isang search sa Google search kung ano yung hinahanap natin at lalabas na agad. Lalabas na agad ang lahat-lahat ng ating gustong malaman about sa isang bagay. Madali po ngayon ang impormasyon. Ang problema po is dapat po marunong ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga bata sa na paano sila magsusuri kung yung kanilang impormasyon na nakukuha sa social media, sa internet, sa Google, sa kahit ano pa mang search engine, kung yun po ba ay totoo, makapanipaniwalaan, or fake news. Yun po ang yun yung risko ng napakadali po na kumuha ng impormasyon ngayon. Kasi mapi-fake news. Di po gaya ng doong unang panahon, kung sa mga naka-experience na kaedad ko, yung kung meron po kayong Encyclopedia Britannica, di po ba, kung sino nakaka-remember na mabibigat po yun na libro na Britannica, tapos ano yun, by A to lettered po yun. Kung kung hahanapin mo isang topic, hahanapin mo sa isang, doon sa libro na may letter A. Doon mo lang titingnan, hanapin mo doon. At kung wala doon, kailangan mo pa hanapin sa ibang libro. Ganun po yung training ng mga henerasyon ko kung paano po mag-research. Ngayon, easy-easy na lang po. Nandyan na lahat. Pero dapat rin po, kailangan po natin turuan ng ating mga kabataan, lalo na ngayon, ang importansya ng libro. Magbasa ng libro. As in, yung libro na physical na libro hindi ko sasabi yung libro na yung libro, yun dapat yung natitraining sa elementarya at saka sa high school. Di ba? Dapat nila maano yung importansya ng libro, yung mag-hold ka ng libro. Alam po natin, pinafight po yan ng mga ating ibang kababayan na yung gusto talaga, iba ka talaga kasi kung makasmell kayo ng libro. Ako po natawag ito yung parang library freak. Mahilig po ako sa libro. So, ang binabasa ko libro, tapos pag nasi-smell mo lalong-lalo yung bagong libro, yung page, parang po ako doon, perfume po yun sa aking ilong. Pag nakakabili ako ng libro, tapos bubuksan ko for the first time, naamoy ko yung smell ng papel, na bagong papel. May po ako niyan. Parang siya sa akin, parang aphrodisiac ba? Ganun ba? So, okay po ito. Sana po hindi sana pag-isipan ulit ng kamalian ng mga detractors itong pagbibigay ng ganitong kalaking pondo para lang maayos ang textbook ng ating mga mag-aaral. At buti na lang po ito napunta sa ganyan kaysa naman po napunta sa isang libro kagaya ng sinulat ni Vice President Sara Duterte, if you remember, yung kanya pong libro na ang titulo po Isang Kaibigan. Na pinondohan po ng kanyang opisina noon ng 10 million pesos for ilang kopya. Hindi ko na ma-remember kung ilang kopya po, basta ang binudget po doon is 10M. At kailangan po yun sa House of Representatives. Tinatanong siya kung ano yung libro niya na yon, Isang Kaibigan, about sa isang kwago at isang parot na lumalabas po parang
parang ano niya, ginaya lang niya po sa isang American US author, American author na same din, ganun din. Walang originality po yung libro, sa totoo lang. So, parang kung talagang magiging brutal tayo sa word na gagamitin para pag-describe kung paano nangyari yun, plagiarism po yung nangyari. Kumuha ng ideya, kumuha ng konsepto galing sa ibang author, tapos sinabi na sa kanya yon, ginawa niya yon, tapos gusto ang gobyerno ang magpondo ng libro na yon. Di ko na po alam kung ano nangyari doon sa libro na yon. Hindi naman po nagpapag-usapan kasi unremarkable naman po yung libro na yon na ang isang kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Unremarkable. Lalong-lalo na kung may kopya, kung sino man ang may kopya ng libro na yon, sino man ang nagbigyan ng libro na yon, sa likod po makikita po ninyo ang kanyang picture. Ginawa niyang parang propaganda campaign na material yung libro na para sana sa mga bata, ang mga from kinder to grade school. Ganon napunta yung pera ng bayan. So, ngayon po, sana po maayos to ni Secretary Sani Angara bago pa man pumasok ang next school year. At kailangan na po natin i-boost ang literacy ng ating mga mag-aaral. Kasi nga po napag-iwanan na tayo kasi nga po yung previous walang inatupag kundi gawing parang DND ang DepEd. Nag-hire siguro sila ng mga espiya, mga ganon. Iba po yung inatupag ng dating Secretary of Education nung siya ay naging Secretary of Education. Iba pong klase, iba yung kanyang inatupag. Hindi po sa edukasyon ng mga estudyante, kundi sa mga espiya. Yung kanyang matatag curriculum, naging ano lang sa first, naging hype lang sa una, pero sa kalaunan, nawala din po. Wala. Hanggang siya po ay nag-resign, alam po natin, maraming anomalya ang nangyari na iniwan niya sa DepEd. At yun po ay nalalaman ngayon sa impeachment, articles of impeachment, sa nalalapit niyang impeachment process, procedure. Laptop, tungkol sa laptop, overpriced na laptop, tungkol sa mga pagkain na bulok na ipapakain sa mga bata, nandun po yun. Kung sakali man na let's say na tugunan ni Vice President Sara Duterte ang 10 calendar day deadline niya sa Lunes, na kasi po binibigyan po siya ng 10 calendar days para maghain ng kanyang counter doon sa mga aligasyon sa impeachment niya. Magkakaroon po ulit ng hearing sa House Committee on Justice para talakayin po yung kanyang counter. Pero pag hindi po siya nagsumite hindi po siya nagsumite sa Monday na deadline, March 16, ng kanyang counter sa kanyang mga aligasyon at sa mga aligasyon laban sa kanya doon sa kanyang impeachment complaint, ibig sabihin po, ini-waive po niya yung kanyang right to be heard. At hindi na po, iaano pa po yun ng House Committee para para iakyat sa plenary kung saan po pagbobotohan po yun ng mga kongresista as a house, as a whole. At pag yun po ay at nagbotohan po at mayorya ay sabihin na iakyat na yon sa Senado, yun na po ay ikalawang pagkakataon na na-impeach si Sara Duterte sa lower house at iaakyat na po sa Senado.
At doon makikita mag-impeachment sila trial doon sa Senado. At doon po ay mapipilitan na talaga mapipilitan na po si Sara Duterte mag-appear sa impeachment trial. Yun na siguro yun. Yun yung siguro yung gusto niya mangyari. Doon na lang siya sa Senado at doon para makita po ng taong bayan ang ilalabas na mga ebidensya ng prosecution at ebidensya din ng mga kung anong counter ng kanyang depensa, na ang depensa po ni Sara Duterte ay naglalaman ng 16 lawyers po. At dalawa doon po sa kanyang mga abogado ay dati niya po mga tauhan or mga tauhan niya sa DepEd tsaka sa OBP. Hindi ko pa po alam na kung nakikita nila ang conflict of interest nung dalawa na yon kanyang mga kinuhang abogado. Kung ano yung impact noon sa mangyayaring due process or trial pag napunta na po sa Senado yon forthwith. So, DepEd pa rin po ang ating tatakalakayin. Meron pong naglabas ng verification po ang DepEd. Naglabas po ng work from home policy ang DepEd. Pero hindi po ito nag-a-apply sa mga teachers. Ito daw po ay nag-a-apply daw sa mga non-teaching staff, yung work from home nila. Ulitin ko qualification, yung work from home policy sa DepEd ay hindi po nag-a-apply sa mga teachers. Sa non-teaching staff, meaning kung non-teaching staff ka, nasa admin ka, administration. Well, hindi ka nag-handle ng mga klase. So, yun po sila pwedeng work from home. Kung hindi naman po sila, hindi lesson plan yung hawak-hawak nila. Ang hawak-hawak nila ay ibang klaseng plan, administrative plan. So, yung ganon, work from home po kayo. Meron po kayo. So, mag-apply yun sa inyo. Pero, yun nga, kung school-based ka na teacher, kailangan mo pa mag-report sa eskwelahan. Alangan naman kasi yung mga bata pupunta ng eskwelahan tapos walang teacher. Yung mga bata po ang priority. Sa DepEd, yung mga bata po ang priority, yung mga ating mga learners, schoolers, sila po yung priority. Dapat po umiikot ang polisiya, ang programa ng DepEd around sa ating mga kabataan na nasa eskwelahan. Dapat po pattern sa sa needs ng mga kabataan natin na nasa eskwelahan ang lahat ng programa na ginagawa para sa kanilang gobyerno. Di po ba? Sila yung importante. Okay sa DepEd, sa DepEd po na ahensya ng gobyerno, ang importante po dito yung mga bata. Kasi sila po yung tutukan dapat kasi education talagang kailangan po yan from maganda po ang pundasyon. Pag education po, dapat po maganda yung pundasyon. At saan pa po magsa-start yung pundasyon? Sa kinder, preschool, learning group, preschool, grade school. Pero ang pinaka-importante po is high school. I think high school po, dyan po talaga makikita natin ang potensyal ng kada isa na estudyante. Diyan po malalaman ng kada estudyante kung anong gusto nila mangyayari sa kanilang buhay. Diyan po sila pwedeng magplano o kung anong tatahakin nila sa kanilang buhay. Kung magpapatuloy pa po sila pa kolehiyo or kung pagkatapos nila mag-high school, makahanap sila ng trabaho. Nasa sa kanila yon. So, importante po ang high school. Yan, from elementary to high school, importante po yan. At sana, yung ganitong mga klaseng programa
sana meron yung matutulungan yung mga high school student, high school graduate na kahit sila high school graduate, makatrabaho po sila. Diba? Or kung gusto nila pagpapursige pa sa kolehiyo, mabigyan sila ng pagkakataon na pursige sa kolehiyo. Alam naman po natin na meron na pong libre na college sa state colleges. So kung kaya ng anak nyo, kaya ng bata, makascholar siya, go lang. Importante po talaga ang edukasyon. Pero hindi ibig sabihin kung hindi ka naman tapos sa kolehiyo, ibig sabihin wala ka ng silbi. Meron pa po. For as long as willing ka mag-learn, masipag ka, kahit hindi ka man nagtapos ng kolehiyo, kahit college graduate ka lang, pero mapursige ka, malunong ka sa buhay, maging okay rin yung kabuhayan nyo or buhay ninyo. Nasa inyo lang. Pero yun nga, dapat po talaga, meron talaga pong rason kung bakit ang DepEd ang pinakamalaki ng budget ng gobyerno na nilalaan sa kanila. Kasi importante po ang mga bata. Sila po yung generasyon eh. Sila po yung susunod na henerasyon. Sila po yung susunod na future leaders natin. Paano na lang kung palyado sila? Kung mali yung kanilang natutuhan sa eskwelahan, kung kulang yung natutunan sila sa eskwelahan, paano yun? Hindi rin sila makakatulong pag sila ay tumanda na. Magkakaroon tayo ng malaking problema. Diba? Magiging pasanin sila sa gobyerno kung hindi sila maturuan na maging sa kanilang sarili. Maghanap ng diskarte, maging responsable na mga mamamayan. Di ba? Kaya nga po yung mga matitigas ang ulo, nagiging problema ng lipunan. Di ba? Yung voluntaryo na nagiging ibahin po natin yung mga voluntaryo na matitigas ang ulo kesa sa mga kumpara doon sa may mga kapansanan po, yung mga PWD. Iba din po sila. At sila po rin, kailangan din po sila ng gabay galing sa gobyerno, yung ating mga PWD. Kasi hindi dapat po sila binidiscriminate. Kung kaya nila, dapat po sila bigyan ng oportunidad para makapagtrabaho, para gumana rin, maging useful po sa ating lipunan. Kasi yun naman po talaga dapat. Kung tayong lahat useful citizen sa ating bansa, siguro naman po hindi po tayo mahihirapan. Kung lahat tayo marunong maghanap ng hanap buhay hanap buhay na malinis, malinis na hanap buhay, malinis, makatarungan, makataong hanap buhay, maka-Diyos na hanap buhay, yung makakapwa, sa kapwa na hanap buhay, hindi siguro, wala sigurong problema ang Pilipinas, no? Kakulango.
Mangga't